The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. The view. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga listeners at syempre sa ating mga live viewers through Radio Agri 90.1 at DA Filmic Facebook page. Ako po si CJ. At ako naman si Akim. Kayo po ngayon ay nakatutok at nakikinig sa Coco Talk, usapang shared facilities for processing. Ito ang programa kung saan natin tatalakayin ang iba't ibang topics, impormasyon, balita at usapin patungkol sa Coconut Farmers and Industry Development Plan, Integrated Processing of Coconut and Downstream Products o Shared Facilities Component ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito lamang yan sa Radio Agri 90.1 FM Filmnek, Kasaganan para sa bayan. Bago tayo magsimula sa ating programa, batiin muna natin ng isang magandang hapon ng ating Director 4, Dr. Janicia G. Alvindia, ang ating Director 3, Sir Joel V. Dator, ang Head of the CTF FMOD, Dr. Andres M. Tuates Jr., ang Chief of the Applied Communication Division, Sir Elijah Z. Davalos, and to the rest of the Division Chiefs of Filmec, magandang hapon po. Nais rin naming batiin sina Sir Jet Molek Subaba, ACD Steeds Section Chief, Ma'am Bess G. Magararu, ACD Steeds Section Chief, sa aming mga kasamahan sa Applied Communication Division, at sa lahat ng bumubuo ng Filmec community. Magandang hapon po. Yan, welcome back on air sa ating programa. At kasama niyo kaming muli sa panibagong taon na ito at syempre sa panibagong season ng Coco Talk. Sa ating nakaraang season at episode noong 2025, ay pinag-usapan natin ang ilan sa mga shared facilities for processing ng programa kasama ang ating mga experts mula sa CTF FMOD or Coconut Trust Fund Facility Management and Operations Division. Kaya naman para sa aming mga YouTube replays, maaari ninyong mapanood muli ang mga nakarang episodes ng aming programa. I-type lamang ang Radio Agri 90.1 FM sa YouTube at i-click ang like, share at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated kayo sa aming mga latest uploads. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay narito po muna ang ilang impormasyon at aktibidad tungkol sa CFIDP Shared Facilities for Processing Program. Sabay-sabay po nating panoorin at pakinggan ang Coco Balita. CFIDP Performance Review and Assessment Workshop isinagawa. Sa pangunguna ng CTF FMOD, isinagawa ang CFIDP Performance Review and Assessment Workshop na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa CFIDP Implementing Divisions noong January 26 sa Filmec Training Hall. Tinalakay sa aktibidad ang 2025 Accomplishment Report, Targets and Expected Outputs ngayong 2026 na layong tukuyin ang mga issues at concerns at bumuo ng mga recommendations na makakatulong sa pagpapatupad ng programa. CFIDP Consultation at Workshop idinaos sa Region 5. Isinagawa ng Filmec ang Stakeholders Consultation and Business Modeling Workshop noong January 28 to 29 sa San Fernando, Masbate, na dinaluhan ng 4 CFCs at 2 LGUs mula sa Region 5. Pinangunahan ng Filmec CTF FMOD Luzon A Cluster ang mga sessions na tumatalakay sa fundamentals ng SFP's gap analysis, business planning at feasibility analysis. Nagkaroon din ng coaching session upang matulungan ang mga CFCs sa paghahanda ng kanilang mga proposed project at organizational plans.
CTF-TSU nagsagawa ng SFT inspection sa Antique. Isinagawa ang inspection sa ongoing construction ng White Copra at Cooking Oil Processing Center sa Barangay Funda, Hamtic, Antique. Pinangunahan ito ng CTF Technical Service Unit upang masiguro ang tamang implementasyon ng proyekto. Layunin na aktibidad na matiyak na nasusunod ang disenyo ng facility at ang tinakdang building specifications. Natunghayan po ninyo ang Coco Balita para sa mga news at updates ng CFIDP Shared Facilities for Processing sa nagdaang linggo. Kayo pa rin ay nakikinig at nakasubaybay sa Radio Agri 90.1 FM Filmec, Kasaganaan para sa Bayan. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-text lamang o tumawag sa aming hotline na 0962-119-7445 o mag-message sa aming mga social media accounts at Radio Agri 90.1 Filmec sa Facebook, X at Instagram o sa aming Facebook at DA Filmec. Yan, para naman po sa ating kauna-unahang episode ngayong 2026, babalikan muna natin kung ano ba ang ating programang Kukutok. Kung lagi po kayong nakakapakinig sa Radio Agri 90.1 FM, ay maaring nasubaybayan na rin po ninyo ang Coco Talk noong 2024 at 2025. At syempre ngayong 2026, tayo ay magsisimula ulit kasabay ng panibagong taon at ipapakilala naming muli ang Coco Talk sa ating mga tagapakinig. Yes, at sa ating programa, layon nating magbigay ng impormasyon sa ating mga tagapakinig tungkol sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o ang CFIDP, partikular na tungkol sa integrated processing ng coconut at downstream products o ang tinatawag na Shared Facilities for Processing or SFP for short. Ito ay isa sa mga programang mandated sa ilalim ng CFIDP na iniimplementa at isa sa mga banner programs ng ating ahensya na DA Filmec. Yes, at sa pamamagitan po ng programang ito, may inform ang Radio Agri 90.1 FM listeners sa isa sa mga pangunahing programa ng Filmec. Ibibida rin natin dito ang iba't ibang uri ng SFP na kabilang sa mga ipapamahagi ng ahensya. Kabilang ang mga makinarya at equipment sa coconut processing at ang mga magiging tungkulin ng mga ito at ng programa sa lokal na ekonomiya, paglikha ng trabaho at supply chain sa Pilipinas. Ang schedule ng ating programa ay mula alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon every Thursday. Yes, at upang mas magkaroon pa ng idea ang ating mga listeners at viewers tungkol sa programang CFIDP, halina't pakinggan at panoorin ang video patungkol sa CFIDP Shared Facilities for Processing. Isa sa mga pangunahing programa na ipapatupad sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ay ang pagtatayo ng mga pasilidad na tatawaging Shared Processing Facilities para sa pinagsama-samang pagproseso ng mga produkto mula sa niyog. Gaya ng ipinag-uutos ng batas, 10% ng taunang alokasyon mula sa Coconut Trust Fund ay ilalaan sa pagtatayo at pagmamahagi ng mga nasabing pasilidad. Hangarin ng programang ito na pataasin ang halaga ng niyog sa lokal at international na pamilihan. Ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec, kasama ang buong pamunuan ng PCA, ang siyang mangunguna sa pagpapatupad ng mga aktibidad ng programang ito. Katulong ang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DPWH, DTI, CDA, ATI, TESDA, BAI, NDA, HBCDP, DBP o LBP at DOST.
Ang mga ahensyang ito ang maghahanda ng mga kani-kanilang work and financial plan sa bawat taon ng implementasyon ng programa. Gayon din ang pangangasiwa sa pagkuha at pag-install ng mga kaukulang makinarya at kagamitan. Higit sa lahat, tungkulin ng pamahalaan na maayos ang paggamit ng pondo at maghanda at magsumite ng mga kaukulang ulat ayon sa pagpapatupad ng iba't ibang mga proyekto. Ang shared processing facilities ay inaasahang magbubukas ng mga negosyong nakabase sa bawat komunidad na nilapatan ng mga praktikal na solusyon sa sistema ng pagproseso tungo sa pagpapaunlad ng lokal na industriya ng niyog. Bukod pa riyan, kasama rin sa programang ito ang pagproseso ng mga sari-saring produktong pang-agrikultura tulad ng kape, kakao at mga alagang hayop. Ang mga pasilidad ay magkakaroon ng angkop at dekalidad na mga makina at kagamitan batay sa panukala o kagustuhan ng mga benepisyaryo nito. Ang nasabing facility ay binubuo ng gusali, kagamitan at makinarya sa pagproseso, mga pasilidad sa imbakan, sasakyang panghakot at pangtransportasyon, kagamitan sa pag-aani ng niyog, mga pangunahing instrumento sa pagsubok at iba pang pantulong na kagamitan para sa pagproseso. Ilan sa mga halimbawa ng itatatag ng mga processing facilities ay mga sumusunod: Integrated White Copra Centrals, Copra Buying Stations, Integrated Coconut Processing Centers, Coco Sap-based Processing Facilities, Coco Coir Processing, Coconut Shell Charcoal Granulating Plant, Coco Food Center, Integrated Processing Facilities for Buko, Cacao and Coffee Processing Centers, Dairy Milk and Livestock-based Processing Centers at Farm Service Crews. Sa pangkalahatan, layunin ng programa ang makapag-ambag sa pagtaas ng kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagproseso at pagdaragdag ng halaga sa kanilang produkto. Bilang inisyal na panimula sa unang taon ng programang ito, 500 million pesos ang inilalaan upang tustusan ang paglalagay ng mga angkop na makinarya at iba pang mga pangunahing kagamitan na kinakailangan para maitatag ang mga pasilidad. Ang mga target na grupo ng proponent at benepisyaryo ng programa ay ang mga kooperatiba ng magniniyog, o kung wala ito, maaari din ang mga lokal na pamahalaan ng mga natukoy na bayan na may malawak na produksyon ng niyog. Gayunpaman, ang mga LGUs na ito ay dapat lumikha ng mga lokal na konseho ng maliliit na magsasaka upang mapagkalooban ng mga mekanismo para sa konsultasyon at aktibong pakikilahok. Natunghayan po ninyo ang video at impormasyon patungkol sa CFIDP Shared Facilities for Processing. Kayo pa rin po ay nakikinig at nakasubaybay sa Radio Agri 90.1 FM Filmec Kasaganan para sa Bayan. Naipakilala na nating muli ang programang Coco Talk, Usapang Shared Facilities for Processing. Ngayon ay pahapyawan naman natin ano ba ang mga dapat abangan ng mga tagapakinig sa panibagong season ng Coco Talk. Yes, sisimulan natin ang bagong season sa pagtalakay sa mga naging highlights at milestones ng Filmec sa pagpapatupad ng CFIDP Shared Facilities for Processing nitong nakaraang taon. Ano-ano ba ang mga naipatayo at naipamahaging processing facilities? Ano-ano ang mga aktibidad na naisagawa bilang preparasyon at implementasyon? Tatalakayin rin natin kung paano inihahanda ang mga benepisyaryo sa pamamagitan ng trainings, inspections, at iba pang support bago tuluyang i-turnover ang mga pasilidad. Siyempre, hindi lang tayo magbabalik tanaw. Pag-uusapan din natin ang mga susunod na targets. Ilang pasilidad pa ang plano ipatupad, saan ito ilalagay, at paano mas masisigurong tuloy-tuloy at sustainable ang operasyon ng mga nauna nang naipatayong SFP. At isa pa sa aabangan natin ay ang mga updates at revisions sa Memorandum Circular No. 84 na nag-adopt sa Coconut Farmers and Industry Development Plan 2024 to 2028. Ano ba ang mga bagang directions? Ano ang ibig sabihin nito para sa ating mga magniniyog at kooperatiba? Hihimayin natin yan sa mas madaling paraan na maiintindihan ng ating mga magniniyog. At para mas klaro at diretso ang impormasyon, makakasama natin ang mga resource persons
mula sa Coconut Trust Fund Facility Management and Operations Division ng PhilMec. Sasagutin nila ang mga tanong tulad ng paano ba maging benepisyaryo ng SFP? Ano ang mga step-by-step na proseso mula application hanggang approval? Sa mga susunod na episode, mag-iimbita rin tayo ng mga kinatawan mula sa CFIDP implementing agencies at coconut industry experts para magbahagi naman sila ng kanilang mga tips, best practices at inspirations para sa ating mga tagapakinig at live stream viewers. Yes, at kaya stay tuned lang mga ka-Cocotalk. Abangan ng mas marami pang mga balita, updates at kwentuhan tungkol sa mga programa para sa mas maunlad at mas matatag na industriya ng niyog. At para naman po sa ating mga tagapakinig at tagapanood na interesadong maging bahagi ng programang CFIDP Shared Facilities for Processing ng DA PhilMec, narito po ang listahan ng mga kinakailangang dokumentaryo upang maging benepisyaryo ng SFP. Unang-una ay Letter of Intent to PCA or Philippine Coconut Authority, Notarized Board Resolution, Endorsement Letter from PCA Program Management Office, National Coconut Farmers Registry System or NCFRS Certification, Business Plan, Externally Audited Financial Statement for 2 years, Certificate of Registration from Cooperative Development Authority or CDA, Certificate of Compliance, List of members with minimum of 100 members and at least 51% are coconut farmers. Number 10, lot with proof of ownership of ito po ay cooperative property, then use of rock agreement kung ito naman po ay government property with minimum of 30 years. Then authenticated articles of cooperation and bylaws, and lastly, existing organizational structure. Yes, ayan po ang listahan ng CFIDP SFP criteria for eligibility. Muli, maraming salamat po sa ating mga listeners and viewers na sinamahan tayo ngayong hapon. Kayo pa rin ay nakikinig at nakasubaybay sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec, kasaganaan para sa bayan. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-text lamang o tumawag sa aming hotline na 0962-119-7445 o mag-message sa aming mga social media accounts at Radio Agri 90.1 PhilMec sa Facebook, X at Instagram o sa aming Facebook page at DA PhilMec. Muli, ako po si Akin at kayo ay tumutok sa Cocotalk usapang shared facilities for processing. Ako naman po si CJ at ito po ang programa kung saan ating tatalakayin ang iba't ibang topics, impormasyon, balita at usapin patungkol sa Coconut Farmers and Industry Development Plan, Integrated Processing of Coconut and Downstream Products o Shared Facilities Component ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito lamang sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec, kasaganaan para sa bayan.